Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating studio engineer, kasama po natin Dita De Los Santos sa ating mga transmitter engineers. At sa ngalan po ng ating kasamang Tess Ramirez, ito po ang inyong lingkod, Josette Olivera. At syempre kasama natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon, si Director Telma Dumpit sa Ang Tipo Kong Negosyo. Director Telma, good morning! Good morning, partner Josette, at good morning sa ating mga suking taga-subaybay sa ating programa. Thank God it's Friday. Yes. Mm-hmm. Oo, at mukhang upbeat na upbeat. Naku, nabulol na ako. Take 2. upbeat ka ngayon. Oo, dapat lang. Kasi uwian na. Ay, ganun ba yun? Mamaya. Bago tayo mag-uwian, magprograma muna tayo para sa serbisyo natin sa ating mga kababayan. At maganda na naman ang pag-uusapan na ngayon. Yes. Sabi ng ating producer, domesticated ang ating peg ngayong umaga kasi puro gamit pambahay. Mm-hmm. Pero dadagdagan ko yan, hindi lang domesticated. Yes. Mm-hmm. Natural. Domesticated, natural, kasi mga natural ano yung raw mats na ginagamit. Oh, yes. Oo. At Partner Giselle, di ba, kamakailan, itong mga malalaking balita sa larangan ng agrikultura, yung mga natumbang mga puno ng nyog. Oo. Diba? May pakinabang pa pala yun kahit natumba na. Kahit dahil ito sa bagyo, hindi ba? Yes. Pero bukod dun sa bagyo, meron ding isa pang bagyo na kokolisap. Na ginagamot naman ngayon ng ng ating departamento. Yes. Okay. At ang tema po natin mga kaibigan, kagamitang pambahay o kabuhayan showcase. At dahil nga po dyan, nasa kabilang linya na ng ating komunikasyon, ang presidente ng Coco Nucifera Pacific Corporation, walang iba kundi si Noel Florido. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Noel. Magandang umaga po naman sa kanila. Naku, boses pa lang, partner Giuseppe, ulam na. Oo. Bagay na bagay magradyo. Yes, oo nga. Magandang umaga po, Sir Noel Florido. Magandang umaga, Director. Magandang umaga po sa inyo. Ganda naman ang boses nyo. Pero mas maganda siguro yung dala ninyong balita sa atin tungkol sa ating industriya ng pagnyonyog. Dahil kayo po ay nandun sa negosyo yun, di ba yung processing? Alam po, ang tawag nila sa coconut is the tree of life, hindi po ba? Mm-hmm. Bakit po? Totoo pong ang tawag sa nyug ngayon ay tree of life kasi halos lahat na po sa kabuuan ng puno ay napapakinabangan. Mm-hmm. At kayo po bilang presidente ng Cocos Nucifera Pacific Corporation, parang napaka-scientific naman itong pangalan ninyo. Opo. Saan po nanggaling yung Cocos Nucifera? Naisip po namin na tawagin ang aming kumpanya na Cocos Nucifera, ito bilang scientific name ng nyug. Okay. Kaya naman po may Pacific dahil ang lokasyon po ng aming business ay nakaharap sa Pacific Ocean, sa eastern side of Quezon. Ayun. So binuo po namin yung Cocos Nucifera Pacific Corporation na may daglat na CNPC. At gaano po kayo naapektuhan dito po sa Bagyong Glenda, yung
as far as source of raw mats? Sa sources po ng raw materials, hindi naman po gaano, pero yun pong mga kagamitan na ginagamit sa pagpoproseso ng bunot, yun po ang naapektuhan dahil po sa Typhoon Glenda. Ayun. Tulad po ng planta namin, naapektuhan, tulad din po ng mga kagamitan na nakakalat sa mga villages sa buong Quezon, naapektuhan din ho. Ayun. So, bumabangon pa lang po kami sa nakaraang Typhoon Glenda. At kayo po naman ay natutulungan ng gobyerno. Maraming pong tulong, lalo na po yung mga ahensyang nasa Quezon, ng Department of Trade na laging nakaalalay sa amin para magtuloy-tuloy itong negosyo namin. Ayun. Partner Joseph, tanungin natin, kung gaano kalaki na ba yung negosyo nila, Mr. Florido? Kayo po ba ay nagluluwas? Ang negosyo po ng CNPC ay ang pagpuproseso ng bunot. Ito pong bunot ay dumadaan sa tinatawag na decorticating process na kung saan ay nagkakaroon ng dalawang byproducts, yung tinatawag na cocoa fiber at saka cocoa pit. Yun hong cocoa fiber, pinoproseso pa namin ho para maging coconuts. Ayun. Yung generic term na geonets. So, walang tapon? Wala na po. Wala na pong tapon sa fiber. Yun naman pong cocoa pit. Sa kasalukuyan ay may napipinto kaming pakikipag-ugnayan sa Bureau of Agricultural Research para lubusang pakinabangan ng pit para magamit na fertilizer at saka planting medium. Malaki po ba ang pangangailangan o demand ng cocoa coir? Kung bibigyan po nating halaga yung pronouncement ng Pangulong Pinoy as early as 2010, hinikayat niya ang tatlong ahensya ng pamahalaan, Department of Public Works and Highways, DENR, at saka Department of Agriculture, na gamitin ang mga coconuts para sa pagkontrol ng soil erosion sa kanilang mga proyekto. Ayon sa kanya, makaka-save ang Pilipinas ng napakalaking halaga. Imbis na mag-angkat tayo ng mga synthetic materials like nylon nets, pwede natin gamitin ang mga coconuts. Tama Bukod po. dito, makakapagbigay pa tayo ng libu-libong trabaho para sa mga marginalized segments ng ating society, lalo na sa countryside. Napaka-importante po niyan para maiangat ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Totoo po yan. Katunayan, tinuturing namin itong negosyo namin ay isang socially responsible business. Na kung saan yung social impact ay binibigyang halaga kasabay ng profit na dapat naman ay mayroon din para magtuloy-tuloy ang negosyo. Partner, may tanong ka ba kay Mr. Florido? Yes, Mr. Noel, kasi nabanggit niyo po yung naging pahayag ng ating Presidente Aquino tungkol sa coconuts. So ano po yung response ng inyong industriya tungkol dyan? Sa ngayon po ay sa tulong ng Department of Trade ay tuloy-tuloy ang aming paglalagay ng mga decorticating sites o pagtatatag ng decorticating sites, pati na pagbibigay ng equipment through DTI's shared service facility para matugunan po yung mga pangangailangan. Dahil napansin po namin na dahil sa ikanga ay gumagandang pagtangkilik ng pamahalaan at ng ibang pribadong sektor, gumagandang demand for geonets. At ang bottom line po nito, nakakapagbigay ng trabaho sa libu-libong mamamayan. At hindi lamang po dito in demand yan, hindi po ba? Ang alam ko, China is a very big market also for that. Maganda pong merkado ang China. Kaya lang po, ang kanilang inaangkat sa Pilipinas ay yung tinatawag na raw fiber. Yung unprocessed fiber na sila mismo ang gumagawa ng geonets to address yung kanilang desertification. So, raw mat pala. So, pero marami tayong ginagawang value adding na ngayon, hindi po ba? Nga po, marami na po. Para mas lumaki yung halaga. Imbis na ang iniluluwas lang po natin ay yung mga raw mats. Raw mats, Oo. Ano po yung mga value adding natin ginagawa? Ang basic value adding product ay yun pong coconuts.
Oo. Mayroon naman pong ibang kumpanya na gumagawa na ng mga tinatawag na stitch fiber na kung saan ay ginagamit sa mga planta liners yung coco fiber. Ang pagkakaalam ko po, mag-aangkat din ang Philippine Coconut Authority ng tufting machine in preparation dun sa tinatawag na rubberized wire na kung saan ay pwede itong gamitin sa mattresses at saka sa mga car seats. Apo. Ngayon po, ang inyong source ng raw mats ay purely just in Quezon Province? Purely in Quezon po. Sa mga paligid lang po. Dahil... At gusto na po yun para sa inyong supply requirement. Nung pinag-aralan ng DTI, yung kabuuan bilang ng nyug sa Quezon, makakagamit lang ang industriya ng nasa 63 million husk. Ay ang bunot po sa Quezon ay bilyon-bilyon. Although, ang nagiging hamon lang po sa industriya ay yung tinatawag na logistics. Kung paano mo kukunin yung mga bunot na nandun sa bulubundukin at kung paano dadalhin sa mga processing sites. Ayun. So, partner, meron ka bang, ikaw ba'y taga-Quezon o meron ka bang kakilalang taga-Quezon? May kakilala ko pero hindi ko masyadong kabisado yung Quezon. Pero yung meron na bang nabuo ang inyong grupo ng Philippine Cocoa Coir Industry Council? Development Council. Development Council po. Sa pagkakaalam po ay in the making ito para maging nationwide ang coverage. Pero sa pangkasalukuyan po, napakalaki na ng tulong ng technical working group on the provincial level and on the national level na pinangungunahan ng Department of Trade. Yun pong opisina ni Director Marcy Alcantara. Oo nga. Naku, sana magaling na si Director Marcy. Oo. Magaling na po siya. Nakabakasyon lang ng ilang araw. Ba? Opo. Oo. At saka siya yata ang cluster head, if I'm not mistaken. Siya po ang cluster head. And napakaganda po na ugnayan namin sa kanila. Good. Yun ang maganda, partner. Pinaka-importante yung bukas na linya ng komunikasyon Pagka hindi nagkakaintindihan, kahit na mag-boyfriend away lagi Yes, kasama namin sila sa business ay planning up to execution. So, napakalaking tulong. So, isang magandang ito kung maitatatag yung Philippine Cocoa Coir Industry Development Council para lahat ng sektor po ay represented at lahat ng karaingan ay madidinig. Yan po ang dapat mangyari at ang pagkakaalam ko po sa ibang bansa na nangunguna sa ganitong industriya, napakatatag ng kanilang organisasyon. Katunayan, ang Pilipinas bilang pangunahing bansa na mayroong nyog ang dapat nangunguna dito sa mga ito. Yun ang isa sa mga pangarap namin bilang private sector. Opo. Oo. Maaari po bang matanong, paano po kayo napunta sa cocoa coir business? Marami pong nagtatanong sa akin yan. Katunayan, 20 taon akong nanilbihan sa isang telecoms company. Then, nag-decision akong mag-retiro at bumalik na lang sa sarili kong bayan para naman ika nga ay tingnan kung may oportunidad na makatulong at gamitin yung mga materyales sa paligid para dito. In fact, sabi ko nga po, your heart should be into it. Kung gusto mong magtuloy-tuloy itong negosyong ito. Oo. Sa lahat po ng negosyo, I should say, no? Yeah. In every business that you start, you must have the heart and passion for it. So many challenges. This is a tough business, especially the logistics side of it. Napakahirap yan. Tanungin natin sa Mr. Florido, ano ba yung marami bang business models ang Cocoa Coir? Marami po. Ang napakarami pong, hindi naman napakarami, kundi may mga iba't ibang options po na pwedeng gamitin. Saan pwede pamasok ang ating mga gusto magnegosyo? Like for example, you can exist as a private entity in itself. Kayong mamimili ng bunot, kayo magpoproseso, then kayo maglulubid at maglalala sa planta. Sa kasalukuyan iba naman yung business model namin sa tulong ng DTI na nagpo-provide ng SSF sa mga qualified beneficiaries. Yeah. Kami yung kanilang big brother. Kami ang nagbibigay ng technical support. Kami ang
kami rin ang bumibili ng produce nila. Kaya meron agad silang merkado, yung mga villages natin. All that they have to do is to produce. Pero nagtuturo din ho kayo labas sa Quezon. Ano po? Nagtuturo din po kayo. Kunyari, ang request ay galing sa labas ng probinsya. Oo naman po. In fact, may ugnayan po kami kay Regional Director Cynthia Nieras. Ayun, sa Tacloban. Bago po Pablo at Yolanda ay nakikipagtulungan po kami sa kanila. Ayun. Meron din po kaming ikangay pa ikipag-ugnayan sa Laguna, sa area ni Director Susan Palo. Ayun. So, ang ganda. So, sa biyaya na tinatanggap ninyo ay willing kayo na i-share ito sa ating mga kababayan. Oo naman. More blessings po sa inyo. Sa amin nga ang palagay ay 25 million Filipinos ang indirectly or directly dependent dito. Pag na-address po natin ito, we're addressing yung 1/4 ng economic ng Pilipinas. Of course, yes. Naku, sayang. Wala na tayong oras, partner, pero sa susunod po, iimbitahin namin uli kayo. Sana by that time ay meron na pong nabuo na Cocoa Coir Industry Development Council. Yes. Thank you very much. Meron na po niyan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Okay mga kaibigan, maraming salamat sa ating guest, si Mr. Noel Florido ng Cocos Nocifera Pacific Corporation. Magbabalik kami ni Director Telma pagkalipas po nito. Number 3 yung Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Naaasar ka ba sa uri ng serbisyo sa ilang tanggapan ng gobyerno? Ang sungit naman ng clerk na yan. Ano ba yan? Di ako binigyan ng resibo. Aba, porket lunch break, tigil na serbisyo? Asan ba mga tao rito? Para sa inyong feedback, mag-text sa 0908-881-6565 o di kayo tumawag sa 16565 gamit ang inyong landline. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on sa www.contactcenternangbayan.gov.ph. Maayos na serbisyo tungkulin ng bawat ahensya ng gobyerno. Makibahagi tayo sa pagpapahusay nito. Isang mensahe mula sa CSC, PIA at ng himpilang ito. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Okay mga kaibigan, balik po tayo. Maging produkto ka man. At muli, nagbabalik po kami ni Director Telma sa isa pa nating guest, si Mr. Ramonito Bernales. Si Mr. Ramonito Bernales, siya ang may-ari ng Martha's Handicraft. At isa sa naging exhibitors siya sa Sikat Pinoy National Handicrafts Fair na ino-organisa rin ng DTI. Partner. Yes. Oo. At ang kanyang produkto ay Cocoa Coir din. Pero hindi ito for industrial use, kundi yung for decorative use. Sinong makakaisip na yung bunot ng nyog, pwede palang pang dekorasyon? Oo nga. Diba? Marami talagang gamit. Kailangan creative yung isip mo dyan para makaisip ka, makalikha kung anong magandang gawin sa Cocoa Coir. Okay, at itatanong na po natin yan kay Mr. Ramonito Bernales. Good morning po uli. Good morning, Mr. Bernales. Hello, ma'am. Ito po ang inyong Martha's Handicraft. Sino po si Aling Martha? Yan pong Martha's Handicraft ay nag-umpisa sa aking magulang. Tapos, yung Martha's, yung anak ko na ang ipinangalan ko dun sa business name po. Ayun. So, Opo. anak nyo pala si Martha. Opo. Ayun, nakakatuwa. At kayo po ay hindi naman talaga nag-umpisa sa Cocoa Coir, ano? Yes, ma'am. Opo. Ang dati yung produkto ba yung mga bote, mga twig, mga handicraft, ma'am. Recycle ninyo. Opo, mga upcycle bottle. Oo. So, paano po kayo napunta sa Cocoa Coir?
Ganito yun, ma'am, kasi nga yung raw materials namin dito sa Quezon, yan yung pinakamarami pa sa ngayon. So, kinakailangang maging creative ka lang para makalikha ka ng iba-ibang mga design. So, yun yung marami pang raw materials po. Ito pong nangyaring kalamidad, yung po ating bagyo kung saan maraming natumba na puno at saka yung pong kokolisap, kayo po ba ay naapektuhan? Ay, super apektado rin po kami. Super apektado. Ganong bagay, pati mga magsasaka, talagang medyo niisip namin paano ba ulit tayo babangon ito? Kinakailangan natin bumangon. Opo. So ano po ang ginawa ninyong pagbangon at ano pong tulong ang ibinigay ng ating pong gobyerno? Ang ginawa po namin sa pagiging creative, dun ako nag-umpisa kung ano ba ang pwede natin gawin sa Coco Choir. At sa kadahilan ng tulong din po naman ng DTI sa amin dito sa Quezon, tumutulong po siya sa promotion sa mga trade fair. Nag-attend po kami ng mga trade fair. Ayun. Mga ganun po. Okay, partner, may tanong ka ba? Partner. Yes. Oo, itatanong ko sana kay Mr. Bernales kung since na apektado po kayo, mga more or less magkano po yung damage na nagawa sa inyo nitong kalamidad na especially itong Glenda po. Yung ganitong napakalaki ng kinakailangang medyo counting suporta. Sa ngayon ay talagang kami nakadapa pagdating sa ganitong negosyo. Pero yun po, Mr. Bernales, yung kanina nabanggit namin kasi yung pinag-uusapan, Coco Choir bilang geotextile. Kayo naman po, anong gamit ninyo sa Coco Choir? Mga mga handicrafts, kagaya po ng mga garden accessories, mga Christmas decor. Ayun. At kayo po ba nagluluwas na rin? Ano po? Nagluluwas na rin po ba kayo ng produkto ninyo? Yes, ma'am. Opo, dyan sa Metro Manila, pag may mga trade fair, yung mga... sa Metro Manila lang, hindi pa po sa ibang bansa? Meron na rin po. Okay. Wow. Ibig sabihin, kung kayo ay nagluluwas na sa ibang bansa, pumasa na kayo at world-class na ang produkto ninyo. Sana po. Napaka-humble naman ni Mr. Bernales. So, ano po ang inyong plans for 2014? Meron po ba kayong expansion plans o mainly pagbangon muna ang ginagawa ninyo ngayon? Parang sa ngayon po talagang pagbangon muna dahil iniisip namin kung paano pa kami mag-uumpisa. Tapos ano ba yung magiging tulong pa ng ating mga kaukulang gobyerno. So, ano po ba yung supply ninyo ay galing lamang sa Quezon o sa kalapit probinsya rin po? Sa Quezon lang po, ma'am. Okay. Kasi mga raw materials namin galing sa mga baryo. So, ang LGU naman tumutulong sa mga baryo, nagpagawa sila ng mga Coco Choir paggawa ng Coco Choir. Tapos yung raw materials po naman, kinukuha ko na, binibili ko as raw. Then, ginagawa ko siyang mga garden accessories, mga miniature animals, mga decorative items. Ayun. Saan nyo nakukuha yung mga ideas na ganun? Ay, parang gifted, ma'am. Kumbaga, wow, may gift kayo. Kaya lang, dating-dating. Hindi ganun parating gift. Artist, di ba? May mga moments of brilliance. Yes, ma'am. At saka iba yung kanilang temperament pagka kayo ay artist. Opo. So, dapat pala wag kayong i-istorbohin pagka nakakunot ang loo. Pero yung ano po ang maipapahin ninyo po sa ating mga budding entrepreneurs, yung gustong magnegosyo, ayaw na maging empleyado. Ay, ma'am, unang-una ay kinakailangan sila ay may hilig. Ayun. Opo. Tapos, kinakailangan din yan ng tiyaga, sipag, focus. Ayun, sama-sama very na sila. important. Oo. Sipag, tiyaga, hilig, at syempre yung dedikasyon, ano po? Yes, ma'am. Opo, nandun na rin po sila. So, kayo po, gaano katagal na itong Martha's Handicraft? Ito po ay napasalin sa akin ay ito ng 2003, mga 2003. Then, kami po ay dito na lumaki sa negosyong yan. Opo. Ayun. Mula sa ratan, sa sombrero, kung anong pwedeng gawin. Oo.
Opo. Saan po kayo pwedeng mabisita? Diyan po ba sa Quezon? Wala kayo dito sa Maynila? Sa Manila po ay may mga pinagdadalhan din akong mga malls. Oo. Opo. Tapos at yung dito gusto naman pong kumontak sa inyo, kunyari gusto makita yung inyong mga produkto or mag-order, saan po sila pwede makipag-ugnayan? Tumawag lang po kayo sa 0916-493-4615. Yun po yung aking cellphone number. Mas mabilis po. Oo, ulitin po natin. 0916 493 4615. 4615. Yes, ma'am. Ayun. Opo. I'm sure maraming nakikinig dyan na naghahanap ng maibebenta. Kakaiba. Opo. So, bahala na kayo mag-usap. Opo. By text Partner, or call. Mas Mr. mabilis by cellphone, ma'am. Opo. Partner. Yes, oo. Itatanong ko lang sana si Mr. Bernales ba willing din ba kayo na magturo nung inyo pong sa negosyo ngayon? Yung halimbawa, may mag-request po sa inyo. Oo, resource speaker. Yes. Pwede rin po, ma'am. Pwede rin daw. Open na. Kinakalang ibahagi din natin. Oo. Okay, so partner, kung wala ka ng tanong, pasalamatan na natin si Mr. Ramonito Bernales, ang may-ari ng Martha's Handicraft. Sir, good luck po sa inyo. Sana marami pa kayong order at makabangon kayo agad. Maraming salamat din po, ma'am, and God bless po sa inyo. Okay. Ayan po mga kaibigan, si Mr. Ramonito Bernales, ang may-ari po ng Martha's Handicraft, at siya po ay isa ring exhibitor ng sikat Pinoy National Handicrafts Fair. Magbabalik po kami. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Para-paraan lang. Meron na po tayong 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at partner, nasa kabilang linya na ng ating komunikasyon si Jim Casos, Member, Board of Trustees, Cebu Furniture Industries Foundation Incorporated, and also Marketing Director, Lenbert Manufacturing Incorporated. Spoken in dollars. Ganun ba? May baon Director ka ba? Telma, ikaw na dyan, ha? Wala kang baon. Wala eh. Ikaw talaga, oo. Let's welcome to the program Mr. Jim Casos. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yes, thank you for finding time to join us this morning. Okay. Can you hear me okay? Yes, we can hear you clearly. Are you all the way in Cebu? Yes, I am. Okay. So it's about how many islands away from us? Yeah, it's a long a long swim. Okay. Anyway, I have been associating with the Cebu Furniture Industries Foundation long time ago when I was still with CITEM, and I don't know what are the latest developments as far as your projects. Maybe you can talk to us about that to begin with. Okay. Right now, we are preparing for the 2015 March show, which will be held at the SMX next to MOA in Manila. Okay. That'll be in March and of 2015. We're preparing for that. We had a very successful market show this past 2014 March 14 through 17. Mm-hmm. The new show will also be on the 16th of March through the 13th. Right. 13 through 16, I mean. Yeah. Yes.
Sir, which show are you referring to? This is the PIFS, Philippine International Furniture Show. Okay, the PIFS, Right. okay. Right. And maybe we'd like to ask you how your exports have been affected this past years. Well, let's go back a little bit further than that. In the year 2008, for example, that was back in the heyday of everybody's economy before the big crash hit the U.S. and Europe and so forth. Yes. And we were doing in excess of 1,000 containers a month out of just furniture and handicrafts in Cebu. After 2008, starting in 2009, our average number of 40-foot containers per month dropped literally in half, around 550 containers per month. Wow. That count has more or less been maintained until today. There is a very slight increase, but it's very slow. So it has been affected dramatically. Yes. What I need to add, though, is that revenues have increased. That is, the profitability has increased due to the fact that we are doing more specialization in high-end furniture and much less of the promotional or less expensive type items. So we are making good sales and so forth, but the industry was hurt very bad. Or maybe you also were able to cut costs somewhere somehow. So your profitability, that's what everybody had to do. Margin of profitability became bigger. Correct. The other side of that is that we had to supplement our loss of container revenue for exports by bringing about a greater share of the local markets. Almost all of us have concentrated on the local market, and particularly my company. We opened a 2,500 square meter retail showroom here in Cebu that has really helped offset the loss in the export market. That's right. So do you think that it's now more profitable to sell in the local market than export? Well, no, I don't think it's more profitable. It is profitable, and it's a supplement to what was lost. But to say that it's more profitable, I don't think is necessarily as an avenue for someone to switch from export to just local. I would say that's probably not a good idea. Maybe not a good have idea. Both of them. Yeah, together, not a good idea. Okay. It works better. Yeah. Your furniture, what is your source of raw material, and is there any problem with the supply? Okay, let me mention one thing. My particular company deals in outdoor synthetic furniture, so we're involved with the petrochemical markets and synthetics and plastics and that sort of thing. So, although my background is also in the regular wood and the rattan and that sort of thing. I can speak to both of those industries. In the case of the synthetic industry, we don't really have a problem about supply because there's petrochemicals that we bring that are brought into the country from both South Korea and Malaysia, etc. And we buy it through distributors out of Manila. But for the local markets, not local markets, but the companies in exports, rattan is not nearly what it used to be back in the 1980s, for example. I've been here for over 30 years. 30 years? It's been hurt very badly in the rattan industry. Wood has been the supplement that has added to the export market, and some of the stuff that we come out of Cebu is absolutely gorgeous. We have been fortunate that we've had one of the leading designers in Asia, Kenneth Cabompue, who happens to be on the board of trustees along with me now, has really made a name for the Philippines with the design work and so forth that he does. And he's become a nationwide or an international fame. And that's good that you mentioned Kenneth Cabompue. How are you able to reproduce another Kenneth? I mean, how are you teaching our up and coming designers
Actually, cultivating it's interesting new ones. that you should mention that because this past winter, we brought in 2 OJTs into our company who were industrial design students, and they stayed on the job. They did such a good job. They were nominated for an award and that sort of thing. Not that they didn't win, that the award was actually canceled and was not awarded at all. Right. But they were nominated. And we decided to hold on to these 2 young designers, and they are with us today. We employed them after their OJT period was over. And the schools here are really doing a fine job in developing new people. So I think we have several new Kenneths coming aboard pretty soon. We did start out with Buji, I think, who is in Manila, who's a friend of mine. Right. And Buji set a name for himself, and now Kenneth was kind of one of his proteges, as a matter of fact, in the old Movement 8 group that they used to have. That's right. So yeah, I think we have a good chance to keep some more Kenneth Kabampways coming. Yeah. Oh, partner, ikaw, may tanong ka ba? Partner. Okay, I'd like to find out, Mr. Castles, what's your nationality and why did you decide to put up business here in Cebu? Okay, I'm an American. I was sent over here by a United States very large corporation, Mumford Incorporated, back in 1981. And I was sent over here as their Vice President, International Operations. And after my contract was up and everything, I decided I liked the place very well. I have married a Filipina. Yay! And I have decided that this is my home. Okay? As simple as that. It's always nice to hear stories like that. Okay. But I really love the Philippines. I'm still an American citizen, but I love the Philippines Can too. you speak a lick of Cebuano? Gamay lang. Jutay. Gamay ra, kunti lang daw. Gamay. Yeah. But I'm better off. I get myself into trouble when I try to speak the dialect too much. So when I think I understand, I don't, and I'm in trouble. Okay. I'd like to ask you, Mr. Castle, how are you able to, the Philippines has always been known as a design destination, but I think we're slowly losing that because, a lot of pirates have been getting not just our designs, but our designers themselves. How are we able to fight that piracy? Well, the pirating of the actual designs is a little bit more of a problem than the actual pirating of the designers. Designers, I have made the observation that I don't think we're losing designers. Kenneth Kabampway is an example. We also have Vito Selma. We have and Buji is still here. We haven't lost any of our really great designers, and I can name a number of them that I think are still staying with us. I'm not aware of any designers who have gone abroad that have made the fame that our designers like Kenneth and Buji and so forth and Vito. Yeah. I think but those are big time designers already. Here. I'm talking about those are not so known but are very creative just the same, and can be found now in countries like Vietnam or India or. Yeah, I do understand what you mean, and in fact, it's one of the comments I have quite often made. I hate to see us sending our designers and our production people to these other countries to let them go to school on us and learn all of our tricks of the trade. I think it's the wrong thing to do, but I don't know what you can do to stop it. Right. We are a free country, and people can go where they think they can go. But on the other hand, I would encourage people to develop our own country here before they go giving the secrets or technology to other countries. This happened to us in a big way with Indonesia a number of years ago. That's right. Okay. Well, aside from new technology
in processing furniture, we also have digital technology as far as marketing. Have you been able to take advantage of this? I mentioned to you before that we have a very large retail store here. And yes, we are doing online purchasing and so forth through Facebook, et cetera, through some of the social networks and so forth. And that's working. Now, I notice that there is a movement to have the furniture fairs and exhibitions do online portals and so forth. I only worry about that from the standpoint that people could possibly use that to do what you were talking about a while ago, maybe copying designs from one place right online. And right. I would want to see some sort of controls set up before you had a portal in a furniture fair or an exhibition. Right. It would have, I'm not totally against it. I'm just saying it needs to be controlled. Mm-hmm. And have you also, have your members also thought of, having it trademarked or patented with the Intellectual Property Office? Well, actually, the protection of intellectual property has been one of our main movements within the CFIF. In fact, we set up a wide selection of factors which are helping the growth and development of the furniture industry here, and one of those is the protection of intellectual property rights, while at the same time increasing our product and design development. But it used to be that you can only sue somebody if they copied a design or something if that person happened to have a copyright. Right. That is now somewhat different. If somebody can actually prove that somebody really did what I call industrial espionage and copied somebody on purpose, that they can be stopped from doing that even without a copyright. That's true. We've had several cases, and I think that's going to be better. Our biggest problem, though, is those countries other than the Philippines where people are copying us. I think, without naming the countries, I think you know what I mean. And there's a saying that imitation is the best form of flattery. I don't know if you agree with that. Put money in your pocket. Anyway, so our last question for this morning. Mr. Castles, what is your prognosis of the furniture industry in the coming years, especially with the ASEAN economic integration happening very soon? Well, I frankly am I'm accused of being an eternal optimist, and we just had our 40th anniversary night here at the CFIF just a couple of weeks ago, and I made the closing remarks at that speech, and I do believe that everything is going to go up if everybody will change maybe some of the ways they do things, such as selective marketing. In other words, you can go to a company in the United States or Europe or Japan, and you can find out who the people are in the industry and what they buy, and you make your market not just waiting on a exhibition or a show or like High Point or anything. Go directly to them. Start soliciting directly. Don't go through all the chains and expect all the business to come to you. If you do that, which I have done, you begin to pick up customers. And that's the way we do it. We can't exist on the existing customers. We've got to add customers. Mm-hmm. And may I add, maybe continuously innovate. To the CFIF membership at that last meeting. And I think that's the way we've got to go. And I feel positive based on the feedback I got. Yes. That's what's going to happen. Mm-hmm. And may I also add that we must, Jim, may I also add that we must continuously innovate so we remain competitive, and we must support our small and medium enterprises because they are the backbone of our economy. Absolutely. And if we don't innovate, we go behind. Yes. Okay. Well, with that, we'd like to thank you for your time.
And we hope to be able to visit you there in Cebu. I hope you do. Please come down and lift me up, okay? I'll be glad to see you. Thank you very much. Have a nice weekend, Mr. Jim Castle. Okay. Thank you. Okay mga kaibigan, yan po yung panayam kay Mr. Jim Castles. Magbe-break muna tayo. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Okay mga kaibigan, 54 minutes na po makalipas ang alas 8. Director Telma. Oo, partner, tinatanong kita kanina, hindi mo ako narinig. Ikaw ba, may hilig ka magnegosyo? O meron ka ng negosyo? Anong Wala pa eh. Pinag-iisipan ko pa ng mabuti kung ano. Ganon? So, kasi ibig diba sabihin, sabi hilig, dapat hilig mo. Oo. Gusto mo. So, ibig sabihin ay, ang iyong kinikita ngayon ay siguro hustong-husto na sa pangangailangan mo. Kulang pa. Anong inaantay mo? Ngayon, no? Taghirap ngayon. Kaya nga, anong inaantay mo? Pinag-aaralan ko kung anong pwede kong maging negosyo. Oh, alam mo, yung isa kanina yung in-interview natin, si Mr. Ramonito Bernales, meron siyang, yung, kumbaga, sinusundan na mantra. Kapag may naisip ka daw, gawin mo agad o isulat para hindi mo malimutan yung idea na naisip mo. Ang dami ko na nga sinulat eh. Pinagpipilian ko pa yon. Ay, gano'n. Marami ka nang sinulat, partner. Oo. Ay, ibig sabihin nun, pwede mo na gawing libro yon, ibenta mo. Hindi pa naman, kalahati pa lang. Palagi ko, sa dami nang naisulat mo, pwede mo na siyang gawing libro. Ibenta mo nang kumita ka na. Oo, sana nga, no? Di ba? So, huwag kang titigil, sipag lang, tsaka focus at tiyaga, sabi nga ni Mr. Bernales. Yes. Okay, at para naman dun sa ating mga nag-iisip na mag-umpisa ng negosyo, ang ating pong DTI SME Roving Academy, magtuturo po ng seminar, How to Develop Your Entrepreneurial Mindset. Ayan. Kung naiisip-isip mo na magne-negosyo ba ako o mag-e-employo na lang. Ayan. So, mag-attend po kayo dito sa DTI 4A sa Binangonan, Rizal. Pumunta lamang kayo sa pinakamalapit na DTI. Meron pa, partner, yung seminar on Manual of Operation para sa mga SSF cooperators o yung Shared Service Facility na pinamimigay ng DTI. Diyan din yan sa DTI 4A sa University of Rizal System, Morong, Rizal. Yes. Meron din tayo dun sa marami namang mga yung bamboo, yung kawayan sa paligid nila. Pwede kayong pumasok sa Engineered Bamboo Training on Construction Materials and School Armchairs. Di ba ngayon yung DepEd? Yes. Ang binibili nila ngayon yung mga engineered bamboo na armchair. So, maganda rin yan. Sa Cardona, Rizal, DTI 4A pa rin. And, finally, yung Buy Pinoy Export Fair. Naku, sana nakausap natin yung si Marlene Villarreal, presidente ng Buy Pinoy. Siguro next Friday. Kaya lang, tapos na. Anyway, plugging na lang po. Yung sa magagawi, dyan po sa SM Mega Mall, DTI 4A, SM Mega Mall, dito DTI 4A, NCR to. Buy Pinoy Export Fair mula August 14 to 17. Yan. So, punta na kayo sa Buy Pinoy and promote the Philippines. Pero alam mo, partner, ito natutunan ko. Pagdating daw ng panahon, wala nang mga made in the Philippines, made in the US. Ano na yan? Because of the integration, ang mangyayari global na lahat. Made in ASEAN. Ay, okay. Ganon. Southeast Asia tayo. Hindi na siya made in the Philippines. Kasi, yung isang produkto, maaaring yan eh. Ang kinina ng lahat,
Hindi, ibig ko sabihin, yung iba't ibang parte niya, manggagaling sa iba't ibang bahagi ng ASEAN countries. Kaya, made in ASEAN na yan. Hindi na yan made in the Philippines, or made in US, or made in Japan. Oo. So, ang importante ngayon, palakasin yung ating mga small and medium enterprises. Oo. Para maging competitive tayo. Diba? Sang-ayon ka doon? Of course. Okay. On that note, paalam na tayo, partner. Maraming salamat sa ating mga suking taga-subaybay. Sana po marami kayong natutunan sa umagang ito. At ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. Hanggang sa susunod na Biyernes. Partner, have a nice weekend. Have a nice weekend too. At sa ngalan po ng ating studio engineer, Lita de los Santos, ating transmitter engineers. At sa ngalan po ni Tess Ramirez, ako po si Josette Olivera. Magandang umaga po. Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan.